Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3151. Sa huli, bumantong hininga ang Alliance Master Yarn, bumangon, at sinabing, dahil ito ang plano mo, mas masaya akong tumulong. Ang pamilyang Yarn at ang pamilyang Clark ay opisyal na kaalyado. Batang Patriarch Clark, makatitiyak ka at pumunta sa kabilang baybayin para sa iyong pagsasanay. Kung nagkakaproblema ang pamilya Clark, gagawin ng pamilyang Yarn ang lahat ng aming makakaya para tumulong. Yumuko rin si Philip at sinabing, salamat, Alliance Master Yarn. Pagkatapos noon, umalis sina Philip at Fulton. Pinagmasdan ni Alliance Master Yarn si Philip na umalis at malabong nakita ang isang sulyap sa hinaharap sa kanyang ulirat. Pinamunuan niya ang sangkatauhan sa krusada laban sa kabilang pampang. Ito ay isang epikong labanan. Lumipas ang oras. Sa loob ng kalahating buwan, pinalalakas ni Philip ang sarili sa Dragon Transformation Pond sa likod ng Ancestral Hall. Kasabay nito, patuloy niyang ginagamit ang enerhiya at kapangyarihan ng mga patakaran ng lawa upang maapektuhan ang iba pang apat na pinagmumula ng pagiging hari sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, gayunpaman, kalahating buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin nagawang basagin ni Philip ang selyo ng pinagmulan ng espada. Sa mahabang buntong hininga, tumayo si Philip mula sa Dragon Transformation Pond, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang liwanag ng espada habang nakatingin sa malayo. Bagaman hindi ko nabasag ang pinagmulan ng espada, ang aking pangunawa ay naging mas mahusay. Philip muttered sa ilalim ng kanyang hininga bilang siya itinaas ang kanyang kamay sa isang sweeping motion. Buzz! Sa kalangitan, isang malaking espada ang biglang lumitaw at humampas sa mga ulap. Ang espadang ito ay napakalakas at nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa manor. Ang pinsala ni Alliance Master Yarn ay gumaling na. Tumayo siya sa pintuan ng isang vilya at tumangala sa langit. Tumango siya at nakangiting sinabi, pambihira ang batang ito. Hindi katakataka na ang matandang Benny ay patuloy na nagsasabi sa akin na dinadala niya ang kapalaran ng sangkatauhan. Pagkatapos sabihin iyon, ang Alliance Master Yarn ay tumingin sa kanluran, kung saan nagsimula ang isang kakaibang aparisyon. Sa magulong tuntunin ng oras at espasyo, lumitaw ang iba't ibang kulay tulad ng aurora na umiiral lamang sa mga polar region. Bukod dito, nagsimulang magbago ang kalangitan sa lugar na iyon. Nagdilim ang mukha ni Alliance Master Yarn nang same time niyang sinabi, nagsimula na ba ito sa wakas? Sa panig ni Philip, pagkalabas niya sa retreat, nakita rin niya ang phenomenon sa kanluran. Bukas na ba ang Stargate? Kumunat ang noo ni Philip. Nauubos na ang kanyang oras. Biglang, sa kanluran ng Cockley Mountain, ang aurora sa kalangitan ay sumilaw ng maliwanag. Sunod-sunod na puting sinag ng liwanag ang bumaril at kumonekta sa kalangitan na parang parusa ng langit, na nagpapasigla sa hangin at mga ulap. Sa loob ng 10 minuto, kumalat ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa buong mundo. Ang mga satellite ng iba't ibang bansa ay nakatutok kaagad sa Cockley Mountain. Mula sa kalawakan, makikita na ang 8 haligi ng liwanag ay tumataas sa kalangitan mula sa Cockley Mountain na may nakakatakot na enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. Bukod dito, nang lumitaw ang 8 sinag ng liwanag na ito sa Cockley Mountain, isang katulad na eksena ang nangyari malapit sa Stargates ng Country M at Country Y. Ang hindi pa nagagawang fenomeno na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa buong mundo, at mabilis din itong naging mga headline sa iba't ibang bansa. Ang mundo ay unti-unting nagbabago. Pagkatapos, nagsimulang bumuo ng sariling alyansa ang mga bansa at rehiyon. Kasabay nito, opisyal nilang ibino-broadcast sa mundo ang, kumusta, kapwa-tao. Mula ngayon, ang AD. Ang kalendaryo ay opisyal na isang bagay ng nakaraan, at ang mundo ay opisyal na pumasok sa interstellar na kalendaryo. Ito ang unang taon ng interstellar year, ika-9 ng Setyembre, interstellar 0001. Sa nakikita mo ngayon, nagbago ang mundong ito. Kailangan nating labanan ang pagsalakay ng ibang sibilisasyon, at ang sibilisasyong ito ay may espesyal na pinagmulan. Libreng Kabanata 3152. Sa buong mundo, ang kaalaman tungkol sa mundo ng mga alagad, ang pinagmulan ng Stargate, at ang lupain ng kabilang baybayin ay ipinaalam sa publiko. Sa ilalim ng pagsasanay na ito sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng mga bansa at rehiyon sa buong mundo, unti-unting naunawaan ng lahat ang katotohanan ng mundong ito. Ang pattern ng mundo ay nagsimulang magbago ng malaki. Kasabay nito, ang iba't ibang talento na pinili ng mga bansa sa buong mundo ay patungo sa Stargate na itinalaga ng bawat rehiyon sa pamamagitan ng mga espesyal na channel upang maghanda para sa huling pagpasok sa lupain ng kabilang baybayin.
Sa sandaling ito, lumipad ang mga fighter plane mula sa iba't ibang panig ng mundo, at nag-assemble din ang iba pang combat forces upang tumugon sa iba't ibang emergency. Naghanda din si Philip, inalagaan ang lahat ng mga gawain ng pamilya, at yumukod sa kanyang tatlong ina. Pagkatapos ay naghanda na siyang magsimula sa kanyang paglalakbay sa Cockley Mountain. Teka, Phil. Hiniling sa akin ng nanay mo na ibigay ito sa iyo noon. Sinabi niya na susundan mo ang mga yapok niya balang araw, kaya hiniling niya sa akin na ibigay ang singsing na ito sa iyo, at sinabing ito ay magiging kapakipakinabang sa iyo kapag nakarating ka doon. Biglang tumayo si Hazel at iniabot ang isang berdeng singsing na diamante kay Philip. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, ano ito? Umiling si Hazel at sinabing, hindi ko alam. Sinabi lang ng nanay mo na may espesyal na espasyo sa singsing na ito na ikaw lang ang magbubukas. Nang marinig ito, sinubukan ni Philip na galugarin ang singsing na ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang mga patakaran. Oo naman, mayroong isang espesyal na spatial na istruktura sa singsing na ito na maaaring mag-imbak ng ilang bagay. Ito ba ay isang bagay na ibinalik ng kanyang ina mula sa lupain sa kabilang pampang? Isang storage space. Walang pag-aalinlangan, inimbak ni Philip ang Kylum sword at ang shell ng pagong sa loob nito. Pagkatapos nito, same time siyang nagpaalam sa kanyang tatlong ina at tumungo sa Cockley Mountain kasama si Fennel at ang iba pa. Sa helicopter, tumingin si Philip sa Arcadia Island sa ibaba at nakaramdam ng sobrang emosyonal. Iniisip niya kung kailan siya makakabalik dito. Pagkatapos mag-isip sandali, tumingin si Philip sa kanluran kung saan ang 8 sinag ng liwanag ay kasing liwanag ng araw. Kahit liwanag ng araw na libu-libong milya ang layo, kitang-kita pa rin niya ang mga ito. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Fennel. Naisip ito ni Philip at tumango ang sinabi, kahit ano paman, kailangan kong pumunta sa lupain sa kabilang baybayin. Gusto kong hanapin ang multi-dwarf na makapagliligtas kay Win at ang gamot na makapagliligtas sa aking lolo. Gayun din, kailangan kong malaman kung ang aking ina ay nasa lupain ng kabilang baybayin. Habang sinasabi iyon, ang mga mata ni Philip ay naging lubhang determinado. Tumango si Fennel at idinagdag, Philip, hindi na ako sasama sa iyo sa kabilang pampang sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, natigilan si Philip at sinabing, ano? Hindi ka sasama sa akin. Huminga si Fennel, tumingin sa mga bundok at ilog sa ibaba, humahit ng sigarilyo, at sinabing, oo, wala akong balak pumunta sa lupain sa kabilang baybayin. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay nangangailangan ng proteksyon ng mga tao sa ating henerasyon. Kung pupunta tayo sa lupain ng kabilang baybayin, ang mundong ito ay maiiwang walang bantay. At saka, gusto kong ipagpatuloy ang paghahanap sa kinaroroonan ng kapatid ko. Napakunot ang noo ni Philip nang marinig ito, ngunit hindi niya sinisi si Fennel. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, nakapagpasya ka na ba? Napangiti si Fennel, tinapik ang balikat ni Philip, at sinabing, huwag kang mag-alala, kaya kung makipag-away sa tabi mo dito. Pagkatapos mong pumunta sa lupain ng kabilang baybayin, mag-ingat sa paggawa ng lahat. Lahat kami ay maghihintay sa iyong pagbabalik. Tumango si Philip, sinulyapan ang nakangisi na si Fennel, at sinabing may pilit ng ngiti, okay. Sa pagbabalik ko, sana maging mas malakas ka kaysa ngayon. Bang! Nagtama ang dalawang kamao. Makalipas ang 3 oras, lumapag ang pribadong eroplano ni Philip sa pangunahing lungsod ng Cockley Mountain. Pagbaba niya ng eroplano, naghihintay na si Marky Fulmore. Sabi niya, Tara na. Tumango si Philip at sumunod kay Marky Fulmore sa Stargate. Sa Cockley Mountain, malinaw na mararamdaman ang presyon ng 8 haligi ng liwanag. Ito ay napakalaki tulad ng nasusunog na buntot ng isang kometa. Hindi nagtagal, dumaan sila sa altar, pumasok sa ilalim ng lupa, at nakarating sa Stargate. Pagbalik muli dito, naging emosyonal si Philip. Kabanata 3153. Pare, tawag ni Philip nang makita ang kanyang ama na nakatayo sa harap ng Stargate. Tumango si Roger at sinabing, handa ka na ba? Sinulyapan ni Philip ang Stargate na may bukas na puwang at sinabi pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, handa na ako. Lumingon si Roger, magiliw na tumingin kay Philip, at sinabing, mag-isa ka lang sa pagkakataong ito. Ang iyong mga kaibigan ay hindi papasok sa lupain ng kabilang baybayin kasama mo. Pagdating doon, kailangan mong mag-isip at pumili ng mabuti. Kung ayaw mong pumunta, sabihin mo ngayon at hindi mo na kailangan. Seryosong tumingin si Philip kay Roger at nakangiting sinabi, pare, may choice pa ba ako ngayon? Nanatiling tahimik si Roger, habang dagdag pa ni Philip. Since I've made my choice, hindi na magbabago ang isip ko. Panipi. Mabuti. Gaya ng inaasahan sa anak ni Roger Clark. Nakangiting tumango si Roger at sinabing, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari dito sa tabi ko.
Kapag nasa kabilang baybayin ka, lumaki ka sa lalong madaling panahon, alamin ang sitwasyon doon, at humanap ng mga pahiwatig tungkol sa iyong ina. Naiintindihan ko, sagot ni Philip. 3 taon ka lang. After 3 years, I'll open the Stargate again to welcome your return, mataimtim na sabi ni Roger na puno ng pag-asa at pag-asa. Lumuhad si Philip, yumuko, at sinabing, malapit na akong maglakbay. Sana ay pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang harang sa pagitan ni Philip at Roger. Habang lumuluha, tinapik ni Roger ang balikat ni Philip at sinabing, Phil, ikaw ang pag-asa ng buong mundo at ng sangkatauhan, pati na rin sa akin. Huwag kalimutan na maraming tao ang naghihintay sa iyong pagbabalik. Dito mismo, tumanggo si Philip at humakbang patungo sa Stargate. Nakatayo sa harap ng Stargate, napagtanto ni Philip ang kanyang kawalang halaga. Sa itaas ng Stargate, ang malawak na kapangyarihan ng mga patakaran ay tila kayang durugan ang anumang pag-iral sa mundo. Lumingon siya at nakita ang 5 Marquis, si Fennel, ang iba pa, at ang kanyang ama. Puno ng pananabik si Philip sa hindi kilalang mundo, ngunit may bakas din ng takot. Gayunpaman, anuman ang mangyari, wala nang ibang pagpipilian si Philip sa puntong ito. Iniunat niya ang kanyang kamay, idiniin ito sa Stargate, at tinulak ng malakas. Umalangaw-ngaw ang malakas na pagbukas ng pinto sa buong Cockley Mountain. Samantala, nagbukas na rin ang mga Stargate sa Country M at Counter. Ang mga talentong pinili mula sa iba't ibang rehiyon at bansa ay pumasok sa Stargate at pumasok sa hindi kilalang mundo. Matapos itulak ni Philip ang Stargate ay may nakita siyang puting ilaw sa kanyang harapan, na unti-unting bumabalot sa kanya. Lupa ng kabilang baybayin, narito ako. Kabanata 3154. Si Philip ay pumasok sa Stargate, at ang kanyang figure ay nawala kasama ang Stargate. Napapikit siya ng maliwanag na liwanag. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang lugar. Ito ay isang kalye na walang buhay na nakikita. Ang lahat ay pinalitan ng mga makina, matataas na gusali, at mga sasakyang pangkalawakan. Ang buong kalye ay puno ng mga abalang robot na napapalibutan ng isang estado ng mga guho na para bang ngayon lang sila nakaranas ng isang napakatrahedya na digmaan. Ang mga gumuhong gusali at sirang armored vehicle ay nasa lahat ng dako, gayon din ang mga bagay tulad ng mga nasirang mecha. Sa himpapawid, marami ring mga lumulutang na riles at mga dumadaang tren. Ito ay isang mundo na nalampasan ang mundo sibilisasyon ni Philip. Isang futuristic na high-tech na mundo. Ito ba ang lupain ng kabilang baybayin? Sa malabo na distansya, may ilang nagtataas ang mga gusali ng spire na may mga bagay tulad ng mga lumulutang na truck sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Philip ang mundong ito, isang mecha ang biglang nahulog mula sa langit at lumapag sa harap ni Philip. Ang mga kanyan sa dalawang mekanikal na braso ng mecha ay agad na nakatutok kay Philip. Low-class citizen, ito ang 17th Patrol Team ng Starfall Continent. Inutusan kita ngayon na bumalik sa iyong kulungan ng aso. Panipi. Isang pagsabog ng electronic voice ang nagmula sa 2 metrong taas na humanoid mecha. Si Philip ay sumulyap sa mecha na nagtataka. Ang teknolohiya ng robot na ito ay napaka-advance. Ang mga eksena sa mga pelikulang science fiction ay lumitaw sa kanyang mga mata. Starfall Continent. Ito ba ang pangalan ng lupain sa kabilang baybayin? Bang! Nang walang nakitang reaksyon mula kay Philip, pumutok ang baril ngunit hindi tumama kay Philip. Mabilis na tumalon si Philip sa kabilang direksyon. Mukhang low-class citizen ka na na-develop ang star talent mo. Tingnan natin kung makakatakas ka sa mga kanyan ko. Muling tumunog ang electronic voice, na sinundan ng manic laughter. Muling pinaputokan ng kanyan si Philip. Habang umiiwas pabalik-balik sa mecha, iniisip ni Philip ang star talent na binanggit ng taong kumokontrol sa mecha. Ito ay dapat na katulad ng paghahati ng lakas mula sa unang zona hanggang sa kaharian ng kabilang baybayin sa kanyang mundo. Ang mga kanyan ay patuloy na nagpaputok, ngunit si Philip ay umiiwas sa bawat oras. Mapahamak ka, mababang uri ng mamamayan. Papatayin kita. Biglang lumabas mula sa balikat ng mecha ang 2 hanay ng mga artillery head, at nakilala sila ni Philip bilang trackang missile sa isang sulyap. Nanlamig ang mukha ni Philip. Tumalon siya sa ere at ibinato ng malakas na suntok sa ulo ng mecha. Kahit na ang lakas ng suntok na ito ay hindi nasira ang mecha, nasira nito ang marami sa mga elemento ng pandaman ng mecha. Natarante ang mecha, at bumukas ang compartment nito. Nakita ni Philip ang isang lalaking nakaupo sa loob. Galit na tinititigan ng lalaking iyon si Philip. Sa sandaling ito, isang sirena ang tumunog. Maraming nagpapatrulyang robot sa di kalayuan ang sumugod kay Philip. Biglang naramdaman ni Philip na may dumampi sa kanyang mga paa.
Tumingin si Philip at nakita ang parang bata na mukha ng isang batang babae na nagpupumilit na iangat ang takip ng manhole mula sa mga imburnal sa tabi ng mga guho. Nakatingin siya sa kanya. Hoy, bumaba ka dali baka malagay ka sa panganib. Baka sa mukha ng batang babae ang pag-aalala. Nang makita ito, binuksan ni Philip ang takip ng imburnal at tumalon. Sa sandaling ito, ang takip ng manhole ay biglang nabasag ng taong kumokontrol sa meke kanina lamang. Noong una, hawak-hawak ni Philip ang kamay ng batang babae at sumabay sa paglalakad, ngunit nang maglaon, nalaman niyang masyadong mabagal ang takbo, kaya't binuhat na lang niya ang batang babae sa kanyang likuran at hiniling na ituro sa kanya ang daan. Makalipas ang ilang liko at kanto, tuluyan na niyang naiwala ang taong nasa likod niya. Ibinaba ni Philip ang batang babae, ninerbiyos na tumingin sa paligid, at nagtanong, "Bata, bakit ka nasa imburnal na ito?" Kabanata 3155. Mabilis na nasanay si Philip sa ganitong kapaligiran. Sa puntong ito, isang hakbang lang ang kaya niyang gawin sa bawat pagkakataon. Ang lupain sa kabilang pampang ay hindi kasing tahimik gaya ng iniisip ni Philip. Kinailangan niyang magpatuloy ng may pag-iingat para lamang manatiling buhay at maghintay sa muling pagbubukas ng Stargate pagkatapos ng 3 taon. Kasabay nito, kailangan niyang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa multi-dwarf at sa kanyang ina sa mundong ito. Kailangan niyang maging low profile ngayon. Humajejek ang batang babae at sinabing, hindi ito imburnal kundi isang lungsod sa ilalim ng lupa. Ang mga mababang uri ng mamamayan na tulad natin ay mabubuhay lamang sa ilalim ng lupa. Mababang uri ng mga mamamayan. Underground city. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Philip, ang batang babae ay lumaktaw kay Philip. Anong mali? Hindi mo sasabihin sa akin na hindi ka mababang uri ng mamamayan, di ba? Pero kung hindi ka mababang uri ng mamamayan, bakit mo sinira ang meke ng kapitan ng Meke Patrol Team? Tanong ng batang babae na may ngiti sa labi. Sa pagkakaalam niya, ang mga taong naninirahan sa itaas ng underground na lungsod ay mga middle class at high class na mga mamamayan, ngunit sila rin ang mga kaaway ng mga tinatawag na mababang uri ng mga mamamayan. Sinundan ni Philip ang batang babae at nalaman niyang ang lahat ng nasa harap niya ay nagiging mas maluwang. Hindi nagtagal, huminto siya sa harap ng isang makaluma at rickety bar. Iyon ay dahil nakita niyang may nakatutok sa kanya ng baril. Sino iyon? Bago makapagsalita si Philip, sinabi ng batang babae, "Pen, isa rin siyang mababang uri ng mamamayan." Pinasabog niya lang ang meke ng patrol captain. Gayunpaman, hindi pinansin ng lalaking ito na nagngangalang Pen ang batang babae. Nakatutok pa rin ang baril niya kay Philip, at nakangising sabi nito, "Isang mababang uri ng mamamayan. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung saan sa underground city ka tutuloy." Iniwan nitong tanong si Philip na hindi makapagsalita. Halos hindi niya masabi na galing siya sa ibang mundo. Mahinahong sinabi ni Philip, "Hindi ako taga-underground na ito. Galing ako sa malayong lugar." Nang marinig iyon, kinumpirma ni Pen ang kanyang iniisip. Malayo. Sa tingin ko isa kang especially iyan na pinadala ng mga taong nasa itaas. Click. Tunog ng baril na nakaload. Tumayo ang batang babae sa harap ni Philip at galit na sinabi kay Pen, "Bakit mo sinasabing especially iya siya? May ebidensya ka ba?" Ang kaguluhan dito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang ilang mga tao ay agad na lumapit, ngunit nakita ni Philip na karamihan sa mga taong ito ay tumingin sa kanya ng may galit. "Emily, kapag hindi ka tumabi ngayon, aalisin pa kita, maniwala ka man o hindi." Mas naging matigas ang mga mata ni Pen habang hawak niya ang baril at dahan-daang naglakad papunta sa batang babae. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at akmang sisipain si Emily. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumilos si Philip ng napakabilis ng kidlat. Mabilis siyang lumapit kay Pen at hinawakan ang kanyang palso. Pagkatapos, pinatumba niya ang baril ni Pen gamit ang isang sipa sa tuhod. Sa wakas, inihagis niya si Pen sa kanyang balikat at inihagis sa lupa. May lumabas na punyal sa kanyang kamay, na idiniin sa leeg ni Pen. Gayunpaman, si Pen ay tumatawa, dahil ang mga tunog ng mga baril na ikinakarga ay umalingaw-ngaw sa likuran ni Philip sa sandaling ito. Ang mga tao ng underground city na dumating para manood ng palabas ay naglabas ng kanilang mga baril at ngayon ay nakatutok sa kanila kay Philip. Kabanata 3156. Inihagis ni Philip si Pen ng husto sa lupa sa isang backslam. Pakiramdam ni Pen ay mabibiyak na ang buong katawan niya. Gayunpaman, patuloy siyang nagmumura, "Damn it. How dare you touch me? Natatakot ako na hindi mo alam kung sino ako." Sinulyapan ni Philip ang mga baril na nakatutok sa kanya at biglang pinahihit ang braso ni Pen at hinawakan ang leeg nito. "Bitawan mo siya at baka maligtas ka sa buhay mo." Malamig na sigaw ng mga iyon. Gayunpaman, sinulyapan sila ni Philip at sinabing, "Iligtas mo ang aking buhay."
Kung bibitaw ako, natatakot akong barilin ka ng walang pag-aalinlangan. Matapos masangkot sa isang pagtatalo ng walang dahilan sa isang hindi pamilyar na mundo at kapaligiran, hindi madaling magtiwala si Philip sa sinuman. Espesyal ang kanyang background at identity, kaya hindi siya papayag na may mangyari sa kanya. Bukod dito, ang mga lungsod sa ilalim ng lupa na tulad nito ay madalas na lumabas sa mga sci-fi na pelikula at mga drama sa TV ng kanyang orihinal na mundo. Ang mga tao dito ay dapat na medyo mapanganib. Kung ilalagay mo ang iyong mga baril ngayon, baka maligtas ko ang kanyang buhay, tumingin si Philip sa mga taong iyon at mahinang sinabi. Sa pagharap sa gayong mga tao, alam na alam ni Philip na kailangan niya ng pagkakataon kung gusto niyang makisama sa lipunang ito. Ngayon, maaari lamang siyang magmukhang mas malupit kaysa sa kanila. Mabubuhay lamang siya dito pansamantala sa pamamagitan ng pagsupil sa kanila at dahan-daang pag-aaral tungkol sa lupain sa kabilang pampang. Hindi ka sumasang-ayon. Nakangiting tumingin si Philip sa lahat at nagtanong. Clack! Arg! Biglang nagpuwersa si Philip sa kanyang kamay at nabali ang braso ni Pen. Napasigaw si Pen sa sakit. Siyempre, masasabi ni Philip na medyo espesyal ang pagkakakilanlan ni Pen. Kung hindi, ang mga taong ito ay hindi tumalon upang tulungan siya. Siya ay sumusugal, na tumataya na ang pagkakakilanlan ni Pen ay haad lang sa mga taong ito. Tiyak na, nang makita ang pagkilos ni Philip, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang mga alarma sa underground na lungsod. Nandito na naman ang mga taga-itaas. Tara na, nagbago ang mga mukha ng lahat, at ang tensyon na iyon ay hindi maaaring pekain. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Emily ang kamay ni Philip. Sumunod ka sa akin. Huli na kung hindi tayo aalis ngayon. Bulong ni Emily kay Philip. Inihagis ang walang malay na si Pen sa lupa, sinundan ni Philip si Emily at tumakas. Naakit ang lahat sa alarma, at walang nakapansin na umalis si Emily kasama si Philip. Huff! Nakalabas na kami sa wakas. Bahagyang tinapik ni Emily ang kanyang dibdib at dinala si Philip sa isang mababa at makitid na maliit na bahay. Hindi lang madilim at sira-sira kundi amoy-amoy. Inanyayahan ni Emily si Philip na umupo sa isang upuan at binuhusan siya ng isang basong tubig. She said, "Ngayon lang ako natakot. Alam mo ba na si Pen ay isang sikat na mecha master sa Underground City?" Mecha Master. Napatingin si Philip kay Emily. Tila ang isang mecha master ay iginagalang sa bagong mundong ito. Pero hindi mahalaga. Nakarating ka na sa bahay ko. Ang mga master ng mecha tulad ni Pen ay hindi kailanman makakatapak sa pinakamababang antas ng underground na lungsod. Sabi ni Emily at umupo sa tapat ni Philip. Sa sandaling ito, narinig ang ingay ng umuubo na matanda. Nakita ni Philip ang isang matandang lalaki na may dalang tungkod na lumabas mula sa likod na silid. Emily, may bisita ba? Lumabas ang matanda habang umuubo. Nang makitang lumabas ang matanda, mabilis na naglakad si Emily at agad na hinawakan ang braso ng matanda. Lolo, siya ang pinakamakapangyarihang tao na nakita ko. Talagang tinalo niya ang meke ng patrol team gamit ang kanyang mga kamay. Mukhang nagulat ang matanda nang marinig ang sinabi ni Emily. Halos imposibleng talunin ang isang meke gamit ang mga kamay sa mundong ito maliban kung ang antas ng isang tao ay umabot sa 3 bituin pataas. Kabanata 3157. Mas mataas ba ang level mo sa 3 bituin? Biglang tanong ng matanda. Nang makitang nakatingin si Philip sa matanda na walang laman, nagtaka si Emily, hindi mo ba alam ang tungkol sa talento ng bituin? Saan ka nanggaling? Yung mga lumang abandonadong lugar. Hindi nagkomento si Philip, at naisip ni Emily na tama ang hula niya. She muttered, "So, galing ka sa ilang. No wonder mukha kang tanga." Pagkatapos, hinawakan ni Emily ang kanyang mga braso akimbo at nagpaliwanag na parang isang guro, mayroon tayong dibisyon ng lakas dito, at kapag mas mataas ang antas, mas advanced ang mecha na maaaring kontrolin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Emily kay Philip ang tungkol sa paghahati ng lakas sa mundong ito. Ang mundong ito ay hindi tinawag na lupain ng kabilang baybayin kundi ang Starfall Continent. Sa wakas ay nalaman ni Philip na sa bagong mundong ito, ang lakas ay nahahati sa 1 hanggang 9 na bituin, banal na tier, at Diyos na tier. Bagaman hindi alam ni Philip kung ano ang katumbas ng kanyang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa mundong ito, dapat itong mas mataas kaysa sa 3 bituin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Philip na manatili dito pansamantala. Baka mas marami siyang matutunan tungkol sa mundong ito mula sa batang babae. By the way, anong pangalan mo? Tinulungan ni Emily ang matanda sa kanyang upuan bago ito lumingon kay Philip at nagtanong. Ngumiti si Philip ng mahina at sinabing, "Ang pangalan ko ay Philip Clark." Magiliw na inilahad ni Emily ang kanyang kamay at sinabing, "Emily Finn ang pangalan ko."
Ikinagagalak kitang makilala. Habang nagkukwentuhan ang tatlo ay biglang bumukas ang pinto ng gutay-gutay na bahay na ito mula sa labas. Emily, oras na para magbayad ng rente na inutang mo sa amin. Kung wala kang pera sa oras na ito, kailangan mong magtrabaho bilang isang kasambahay sa aking bar. Biglang may pumasok na tatlong matipunong lalaki. Mga 2 metro ang taas nila at mukhang napakalakas sa isang sulyap. Namutla sa takot si Emily nang makita sila. Matagal ko nang binigay sa iyo ang renta. Bakit humihingi ka pa ng pera? Bagamat natatakot si Emily, naglakas loob pa rin siya at sinabi sa mga taong iyon. Ngumisi ang leading guy at sinabing, ano? Hindi ba kailangan mong magbayad ng interes sa rente na inutang mo sa amin noon? Alisin mo siya. Sigaw ng leading guy, at sinunggaban ng 2 pa si Emily. Sinubukan ng matanda na bumangon para tumulong, ngunit masyado na siyang matanda para tumulong. Sandali, tumayo si Philip. Dahil hindi siya nagsasalita o gumagalaw ngayon, hindi siya napansin ng mga taong ito. Ito ang lakas ng isang taong nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Maaari siyang makisama sa kapaligiran anumang oras. Nang makitang tumayo si Philip, tumikim ang mga taong iyon at sinabing, kaya, may nagtatago din na larwang bata dito. Sa sinabi nito, sinunggaban ng nangungunang matipunong lalaki si Philip. Sa bagong mundong ito, ang pagkakaroon ng kaunting lakas ay normal, ngunit kakaunti ang mga tao na maaaring tumaas sa isang tiyak na antas. Pasimpleng sinulyapan ni Philip ang matipunong lalaki. Sa isang normal na tao, maaari silang ituring na malakas at nakakatakot. Gayunpaman, para kay Philip, hindi man lang nila nagawang tamaan. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Hinawakan niya ang kamay ng isang matipunong lalaki. Nang makita ito ng lalaki ay napangisi. Gagamitin pa lang niya ang kanyang lakas para sunggaban si Philip sa kanyang harapan nang mapagtanto niyang hindi si Philip ang gumalaw, kundi siya. Kabanata 3158. Sa sandaling ito, hinawakan talaga ni Philip ang isa sa matipunong braso ng mga lalaki at binuhat siya. Ibaba mo ako. Hayaan mo. Nagpumiglas ang lalaki at sinigawan si Philip. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Philip. Pagkatapos, inihagis niya ng malakas ang lalaki sa sahig. Sa pagkakataong ito, sumugod din ang 2 tao sa tabi ni Emily papunta kay Philip. Ninitian sila ni Philip. Umaasa lang sila sa kanilang matapang na maging dominanti. Sa katunayan, ang kanilang lakas ay katumbas lamang ng 3 sona ng lupaing ninuno. Isang kamay lang ang kailangan ni Philip para harapin sila. Pagkatapos ay gumalaw siya at sinuntok ang 2, pinaalis ang mga ito. Sa susunod na sandali, kinaladkad niya ang lalaki mula sa sahig at inihagis ito palabas. Agad niyang isinara ang pinto. Gayunpaman, sa pagtataka ni Philip, paulit-ulit na sinabi ni Emily sa sahig, nako, masama, ito. Siguradong susundan na naman nila tayo. Hinailan ni Philip si Emily at sinabing, huwag kang mag-alala, andito pa rin ako. Nang marinig iyon, umiling si Emily. Walang silbi, Philip. Dapat mabilis kang umalis. Ang boss nila ay isang 5-star Mecha Master. Alam kong matatalo mo ang Mecha ng patrol team, pero iba ang boss nila na si Leopard. Ang dami niyang subordinate kaya hindi na tayo makakapag-away. Malumanay na sabi ni Philip, hindi naman mahalaga. Kung maglakas loob sila, gagawa ako ng paraan para harapin sila. Pagkasabi nun, naglakad si Philip sa sahig na binasag ng matipunong lalaki kanina lang. Ang labanan ngayon ay napakatindi na ang tanging magandang kasangkapan sa bahay ni Emily ay sinira ni Philip. Biglang hinawakan ni Philip ang kamay ni Emily at nagtanong, napakalakas ba ng mga 5-star Mecha Masters? Sinimulan pa lang ni Emily na linisin ang sirang sahig kasama si Philip. Bago pa man ang laban ngayon pa lang ay naaagnas na ang sahig. Wala nang panahon si Emily para palitan ito. Siyempre, makapangyarihan sila. Sa pagtaas ng bawat antas, ang mga mecha na maaaring kontrolin ay mas malakas, kaya ang mga 5-star Mecha Masters ay mahusay na pag-iral sa mas mababang 3 palapag ng underground na lungsod. Habang nagsasalita si Emily, inilagay niya ang mga sirang tabla sa pintuan, at ang kailangan lang gawin ni Philip ay itapon ito sa labas. Sa pagkakataong ito, tumingin ang matanda sa kanilang 2 at napabuntong hininga, huwag na kayong maglinis. Ngayon lang nasugatan ang mga iyon. Hindi nila ito pababayaan. Ngumiti lang si Philip. Kaya paano kung ang mga taong iyon ay hindi pabayaan ito? Kabanata 3159. Habang isinalansan ni Philip ang mga tabla sa pintuan, maraming tao ang biglang sumugod. Ikaw ba ang bumugbog sa mga kaibigan natin na pinadala ni Leopard? Napansin ni Philip na ang mga taong ito ay nagsusuot ng magkatulad na damit at alam nilang sila ay kabilang sa parehong gang ng 3 matipunong lalaki. Tumango siya at sinabing, oo, ako iyan. Tinuya ng mga taong iyon si Felipe at sinabing, kung gayon, sumama ka sa amin.
Nang matapos magsalita ang lalaki ay hinawakan niya ang braso ni Philip. Noong una ay gustong makipaglaban ni Philip sa kanila, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Emily at ang matanda nakakalabas lang at pinipigilan ang ganang gawin iyon. Bata, mas mabuting kumilos ka, o hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin natin. Nang marinig iyon, napatingin si Philip sa lalaking nagsalita. Hindi mo ako kailangang sunggaban. Kaya kong maglakad. Mahinahong sabi ni Philip at nagsimulang maglakad. Tinulungan siya ni Emily noon, kaya nang makita niyang binubuli si Emily ng mga taong ito, pinili ni Philip na tulungan siya. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay nasaktan sa mga taong ito. Sinundan sila ni Philip at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang lugar na katulad ng isang underground boxing arena. Gayunpaman, ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa underground boxing arena sa orihinal na mundo. Sa iba't ibang singsing, nakita ni Philip ang mga taong nakikipaglaban sa mekanikal na baluti na may malakas na tunog ng kalabog. Sa tabi ng kinatatayuan, may nakaupong kalbo at umiinom. Nang makita ang kalbong lalaki, sinabi ng mga taong sumabay kay Felipe, "Leopard, dinala namin siya rito." Casual na ikinaway lang ni Leopard ang kamay sa kanila. "Ikaw ba ang bumugbog sa mga anak ko?" Nang marinig iyon, humakbang si Philip at sinabing, "Oo, ako nga." "May lakas ka ng loob, ha?" Naglabas si Leopard ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan ang isa. "Kung ganoon, makakalaban ka sa ring. Hanggat nakaligtas ka, papakawalan ko kayo ni Emily." Napatingin si Philip sa mga meke na nakikipaglaban pa rin sa ring. Bahagya siyang tumalon sa ring. Kailangan ko rin bang magpaandar ng meke? Naisip ni Philip na gusto nilang kontrolin niya ang meke para lumaban, ngunit sa kanyang pagtataka, tumawa si Leopard at sinabing, "Ang isang katulad mo ay gustong mag-operate ng meke. Gusto kong makipaglaban ka sa mga meke na ito at tingnan kung sino ang mas magaling." Sa sinabi nito, ikinaway ni Leopard ang kanyang kamay, at dahan-daang tumaas ang isang magaan na harang. Hindi nagtagal, natakpan ng harang ang singsing. Tumingin si Philip sa dalawang meke sa kanyang harapan at sinabing, "Gusto mo makipag-away ako sa mga meke na ito, at hanggat nakaligtas ako, hindi mo napahihirapan si Emily, di ba?" Tumayo si Leopard sa labas at sinabi habang humihit-hit ng sigarilyo, "Oo, hanggat maaari kang mabuhay." Humalaklak si Philip at sinabing, "Huwag mong babalikan ang iyong sinabi." Si Emily lang ang nakakaalam na kayang harapin ni Philip ang mga nagpapatrulyang meke na iyon gamit ang kanyang mga kamay. Alam ni Leopard at ng kanyang mga kaibigan na may ilang mga kasanayan si Philip, ngunit hindi na kaya niyang harapin ang isang meka. Gusto nilang labanan niya ang mga meka at iyon pa ang protective barrier. Gusto lang nilang makita si Philip na binugbog hanggang mamatay ng mga meka at siguraduhing hindi siya makakatakas. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, sa sandaling makapasok si Philip sa ring, naglunsad siya ng isang mabangis na pag-atake sa dalawang meka. Kahit na kinokontrol sila ng mga tao, ang malalaking meka na ito ay hindi kasing bilis ng tao. Halimbawa, sa isang kisap mata, naglunsad si Philip ng ilang pag-atake sa mga meka na ito. Kabanata 3160. Sa sandaling ito, nagsimula si Leopard ng isang pool ng pagtaya. "Magbubukas ako ng handicap betting pool ngayon. Postahan tayo kung hanggang kailan mabubuhay ang batang ito. 1 minuto. Tataya ako ng 1,000 star dollars. Pusta ako ng 2,000 star dollars na makakaligtas lang siya sa loob ng 30 segundo." Sa isang iglap, lahat ay naakit ng handicap betting pool ng Leopard. Naglagay ang lahat ng taya, at karamihan sa kanila ay hinuhulaan kung gaano katagal mabubuhay si Philip. Sa arena, pawis na ang 2 taong kumokontrol sa mga meka. Iyon ay dahil napagtanto nila na kahit na may proteksyon na kalasag ng meka, hindi nila kayang makipagkompetensya kay Philip. Ang mga galaw ni Philip ay napakaliksi, lampas lamang sa kanilang inaasahan. Bagaman hindi gaanong alam ni Philip ang mga meka ng bagong mundong ito, nagkaroon siya ng isang karanasan sa pakikipaglaban sa isang patrol meka. Hindi siya umatake sa ibang lugar kundi nakatutok sa ulo nitong 2 meka. Gumalaw si Philip at bahagya niyang iniwasan ang suntok na ibinato sa kanya ng isang meka. Pagkatapos, tumalon si Philip sa meka. Sumakay siya sa balikat ng meka. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang ibinato niya sa ulo ng meka. Gayunpaman, ang mga meka dito ay espesyal na idinisenyo para sa labanan at mas malakas kaysa sa mga meka ng patrol brigade na nakatuon sa depensa. Ngunit, gaano man kahusay ang depensa, hindi nito nakayanan ang 3 suntok ni Philip. Iyon ay matapos na pigilan ni Philip ang kanyang sarili dahil alam niyang kung ihayag niya ang kanyang tunay na lakas, maaaring maakit niya ang atensyon ng ilang tao sa lupain sa kabilang pampang. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay lumaki sa dilim. Ang layunin niya sa pagpunta rito ay unang maunawaan ang lupain ng kabilang baybayin, pagkatapos ay hanapin ang multi-do herb at ang gamot para iligtas ang kanyang lolo.
Higit sa lahat, kailangan niyang makahanap ng balita tungkol sa kanyang ina. Matapos harapin ang mecha na ito, si Philip ay sumugod patungo sa iba pang mecha sa ring. Agad na umatras ang lalaking kumokontrol sa mecha at itinaas ang dalawang mecha na braso para protektahan ang ulo nito. Para siyang natakot na tamaan siya ni Philip sa ulo. Gayunpaman, dinilaan lang ni Philip ang kanyang mga labi at ngumiti. Mukhang naisip ng lalaking ito na ulo lang ng mecha ang sasalakayin ni Philip. Nag-iwan ng ilang after images si Philip sa ring at sinuntok ng malakas ang hatch ng mecha. Hindi naman nasira ang mecha sa pagkakataong ito, ngunit ang piloto sa loob ay naapektuhan ng suntok ni Philip. Not to mention controlling the mechabot, that person was twitching all over. Nang matapos ang laban, nawala ang protective light barrier sa oras na ito. Sa katunayan, ang lahat ay natapos sa isang iglap. Parang tumaas lang ang protective light barrier bago ito muling nawala. Si Leopard at ang kanyang mga kaibigan ay naglalagay pa rin ng kanilang mga taya. Leopard, sa tingin ko may mali sa iyong mga kapansanan. Biglang may umalangaw-ngaw na boses sa crowd. Sumigaw si Leopard, sino ang nagsabi na mali ang aking mga kapansanan? Hakbang pasulong. Lumayo si Philip sa karamihan at lumapit kay Leopard. Bakit walang kapansanan para sa aking panalo? Magsasalita pa sana si Leopard nang bumalik siya sa katinoan. Clack! Bigla niyang hinugot ang baril sa bewang niya. Paano ka nakalabas? Nang makita ang reaksyon ni Leopard, napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari. Ang batang ito ay nagtanggal ng dalawang mecha. Isa lang siyang freak. Agad na napalingon ang lahat sa singsing. Ang isang mecha ay down, ngunit ang piloto ay maayos. Ang isa naman ay may sira na hatch. Gayunpaman, hindi pa lumabas ang piloto. Kabanata 3161. Sa puntong ito, maaaring sabihin ng sino man na may mali, ngunit ang problema ay maaaring tanggalin ng taong ito ang dalawang mecha ng mag-isa. Ang mga taong tulad nila ay halos hindi katugma para sa kanya. Nakatutok ang baril kay Philip, tinanong ni Leopard, ginawa mo ba ito? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at nakangising sabi, syempre, sino pa? Gayunpaman, bagamat si Leopard ay may hawak na baril sa kanyang kamay, sinabi niya na may ngiti sa kanyang mukha, Buddy, dahil napakalakas mo, bakit hindi tayo magtulungan? Maaari tayong mag-organisa ng labanan sa pagitan ng tao at mecha. Ito ay garantisadong kumita. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng marinig ang mungkahi ni Leopard. Iniligpit din nila ang kanilang mga baril. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, ang ganda. Nang marinig iyon, si Leopard ay puno ng mga ngiti na may bakas ng pagiging saplada. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Philip ay nagpadilim sa kanyang mukha. Pero bakit naman ako magtatrabaho sa iyo? Karapat-dapat ka ba? Ngumisi si Leopard at sinabing, fine, you have guts. Pero tingnan natin kung mas matigas ang loob mo kaysa sa baril ko. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, inakbayan ni Philip ang leeg ni Leopard. Agad na hinablot ng kabilang kamay ni Philip ang baril sa kamay ni Leopard na idiniin nito sa ulo ni Leopard. Naglalaro ng baril. Si Philip ang master ng baril. Sino sa tingin mo ang mas matapang ngayon? Malamig na sabi ni Philip. Nang makitang nasa panganib si Leopard, lahat ng baril na ibinaba ay muling itinutok kay Philip. Malamig na sumengot si Philip at pinaputokan ang mga kababata. Bang, bang, bang. Matapos ang tatlong putok ng baril, ang mga baril na nasa kamay ng mga punk ay binaril. Buddy, cool down. Manahimik ka. Si Leopard ay nasa gulat ngayon. Nang pumutok ang baril sa kamay ni Philip kanina lang ay natakot siya at nanginginig ang lahat. Huwag mo akong tawaging Buddy. Hindi ka karapat-dapat. Marahas na itinapon ni Philip si Leopard at tinutukan siya ng baril. Pinapaalis kita para sabihin sa iyo na ang mga laruan sa iyong mga kamay ay walang silbi sa harap ko. Inihagis ni Philip ang baril sa mukha ni Leopard at aalis na sana nang pinaputokan siya ng isang punk. Gayunpaman, ang putok na ito ay hindi tumama kay Philip. Nakita na lang ng lahat ang isang blur sa harap ng kanilang mga mata bago lumitaw si Philip sa harap ng punk na nagpaputok sa kanya. Hinawakan ni Philip ang buhok ng punk, hinaila ang kanyang ulo pababa, at iniangat ang kanyang tuhod. Pumalakpak. Matapos ang isang muffled sound, bumagsak ang punk sa lupa na may dugo sa buong mukha. Katahimikan. Natahimik ang buong arena. Masyadong malakas. Ito ay lampas sa kanilang pangunawa. Kailan lumitaw ang gayong freak sa ibabang palapag? Saan siya nanggaling? Huwag mo na akong guluhin ulit. Sa sinabi nito, umalis si Philip sa underground mecha arena. Hindi niya alam na nanginginig pa rin si Leopard sa takot pagkaalis niya. Nang makita ni Emily si Philip, agad na napalitan ng pagtataka ang pag-aalala sa mukha nito. Bumalik ka ng ganito lang. Napatingin si Emily kay Philip. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, paano pa ako babalik?
Ilang beses na inikot ni Emily si Philip bago niya sinabing, si Leopard ay isang 5-star mecha master, at kilala siya sa kanyang kalupitan. Paano kanya pinakawala ng ganoon kadali? Masyadong kakaiba. Kabanata 3162. Hinailan ni Philip si Emily papasok sa bahay at sinabing, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. May ilang salita lang ako kay Leopard, yun lang. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang matangkad at balingkinitang babae. Ilang lalaki ang sumunod sa kanyang likuran. Bagamat may hawak din silang mga baril sa kanilang mga kamay, nakita ni Philip na sila ay medyo mahina kaysa sa mga tauhan ni Leopard. Emily, pupunta tayo sa lugar ni Leopard para iligtas ngayon. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magsalita ay bumagsak ang mga mata niya sa kamay ni Philip na nakahawak kay Emily. Jerk! Bitawan mo si Emily. Galit na sigaw ng babae. Sa wakas ay pinagmasdan ni Philip ang babaeng ito, na may light makeup sa kanyang maselang mukha. Bagamat hindi siya kagandahan, mayroon pa rin siyang kagandahan. Sa kanyang curvy figure, sapat na siyang maituturing na isang first-class beauty. Mabilis na kumawala si Emily sa pagkakahawak ni Philip at sinabi sa babae, Iris, mali ang pagkakaintindi mo. Bago pa matapos magsalita si Emily, sinangga ni Iris si Emily sa likod niya. Huwag kang matakot, Emily. Sa tabi ko, walang makakasakit sa iyo. Pagkatapos, naglakad si Iris kay Philip na may hawak na baril. Binantayan din ng mga lalaking nasa likuran niya si Emily sa gilid at naglakad papunta kay Philip. Hindi natarante si Philip. Bahagyang bumantong hininga siya at sinabing, sayang ang kagandahang walang utak. Hindi na kailangang isipin ni Iris para malaman na siya ang tinutukoy ni Philip. Agad siyang nagalit at sinipa si Philip. Gayunpaman, hinawakan ni Philip si Iris at pinatalon ito sa ere. Hinawakan din ni Philip ang binti niya gamit ang isang kamay. Tila hindi niya sinisipa si Philip sa halip ay tumalon sa kanyang mga bisig. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natigilan. Ano ba naman? Naglakas loob siyang hawakan ang binti ni Goddess Iris. Nakangiting sabi ni Philip, you have such long legs. Model ka ba? Sa panunokso ni Philip, galit na galit si Iris at idiniin ang baril sa baba ni Philip. Sa sandaling ito, tumalon si Emily at sinabing, Iris, tumigil ka. Siya ang gusto kong iligtas mo. Huwag kang gumawa ng kahit ano sa kanya. Nang marinig ito, namangha si Iris at ang mga lalaking dinala niya. Di ba sabi mo dinala siya ng mga tauhan ni Leopard? Tanong ni Iris. Tumango si Emily at sinabing, oo, pero kusa siyang bumalik. Tinatanong ko lang siya kung anong nangyari. Ibinaba ni Iris ang baril nang marinig iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto niya na nasa mga bisig pa rin siya ng kabilang partido. Agad siyang lumayo kay Philip at malamig na sinabi, bakit hindi mo nilinaw? Walang pakialam na sinabi ni Philip sa kanya, ano kaya ang nasabi ko nang tinutukan mo ako ng baril sa sandaling pumasok ka? Pagkatapos sabihin niyon, itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay bilang pakunwering pagsuko. Nang makita ang eksenang ito at alam kung ano ang nangyari, hiniling ni Iris na makapaghukay siya ng isang butas upang maibaon ang sarili. Pagkatapos isipin kung paano nagtagumpay ang mapanlinlang na pamamaraan ni Philip, gayunpaman, gusto niyang punitin si Philip. Dahil hindi pagkakaunawaan, aalis na ako. Malamig na sabi ni Iris. Agad siyang tumalikod para umalis. Gusto pang magsabi ni Emily, ngunit nang makita ang sitwasyong ito, wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Siya ang humingi ng tulong kay Iris, ngunit muntik nang mangyari ang hindi pagkakaunawaan. Habang nag-iisip siya, biglang lumingon si Iris at sinabi kay Philip, ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan. Kung gusto mo, pumunta ka sa bar ko mamayang gabi. Mag-inuman tayo at kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng toast. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ugali ni Iris at nakangiting sabi kay Philip. Ang bilis ng pagbabagong ito ay nagulat sa lahat. Kahit si Emily ay hindi makariyak. Tumingin si Philip kay Iris at sinabing nakakaintriga, okay, siguradong pupunta ako ngayong gabi. Kabanata 3163. Makahulugang tiningnan ni Iris si Philip at sinabing, alam ni Emily ang lugar. Hayaan mong dalhin kanya doon sa gabi. Huwag masyadong huli. This time, tuluyan nang umalis si Iris. Nang umalis si Iris, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, Madam, ano po ang ginagawa ninyo? Nakangiting sabi ni Iris, sa paglipas ng mga taon, walang sino mang gumalaw sa akin. Talagang naglakas loob siyang samantalahin ako. Papainumin ko siya ngayong gabi at hahayaan siyang gumawa ng kalokohan. Napakamayabang ni Iris. Iniisip ang mga kalokohang-kalokohan ni Philip matapos itong malasing, halos tumawa ng malakas si Iris. Sa kabilang banda, tumingin si Emily sa papaalis na si Iris at bumulong, nakakailang si Iris ngayon. Hinawakan ni Philip ang ulo ni Emily at sinabing, nagugutom na ako.
May makakain ba? Nang marinig iyon, bumalik sa katinoan si Emily. Nako, hindi pa kumakain si Lolo. Ngayon lang naalala ni Emily na kailangan pa niyang alagaan ang kanyang lolo sa sira-sirang bahay na ito. Mabilis na kumilos si Emily. Marahil ito ay dahil siya ay nag-aalaga ng mga matatanda, ngunit ang pagkain na inihanda niya karamihan ay binubuo ng isang malambot na dieta. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng pera, ang pagkain ay napakasimple. Pagtingin sa kakarampot na pagkain, kumagat lang ng ilang kagat si Philip bago niya sinabing busog na siya. Nagpatuloy ang matanda at si Emily sa paglobo ng pagkain. Napatingin si Philip sa kanilang dalawa. Kara-rating lang niya sa underground na lungsod ng bagong mundong ito, kaya maaaring kailanganin niyang manatili dito ng ilang sandali. Ang lugar ni Emily ay tila ang tanging pagpipilian niya sa kasalukuyan. Kailangan niyang kumita ng pera sa mundong ito, o ang pagkain ay magiging problema. Sa wakas, matapos kumain at maglinis si Emily ay lumabas na silang dalawa. Ito rin ang nagbigay daan kay Philip na makita kung ano ang underground world na ito. Sa katunayan, ito ay hindi gaanong naiiba sa lupaing ninuno na may mga cross-cross na kalye at ilang paminsan-minsang mga truck sa hangin. Bagamat mataong din ang mga kalye, tila ito ay parang walang tao. Dito, kailangang sundin ng lahat ang isang hanay ng mga patakaran. Habang naglalakad ang dalawa, biglang itinuro ni Emily ang isang bar sa di kalayuan at sinabi kay Philip, "Philip, bar ni Iris yan. Punta tayo dyan." Habang tatawid na ang dalawa sa kalsada, biglang dumaan sa harapan nila ang isang magnetic flying aircraft. Kung hindi hinayla ni Philip si Emily, baka nataman siya ng aircraft. Damn it, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang sasakyang panghimpapawid ko? Ang sasakyang panghimpapawid ay unti-unting bumagal at huminto. Bumukas ang pinto ng sabungan at sinimulan ng isang lalaki ang pagmumura kina Philip at Emily. Kabanata 3164. Tiningnan ni Philip ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at namumula sa galit ang mukha ni Emily. Lumapit ang lalaki kina Philip at Emily. Sinulyapan lang niya si Philip bago bumaling kay Emily. Hehe. Isang masamang kinang ang biglang sumilay sa mga mata ng lalaki. Anong magandang babae. Kung aalagaan mo ako ngayong gabi, makakalimutan ko ang katotohanan na muntik mo nang mabangga ang sasakyang panghimpapawid ko. Habang nagsasalita siya, inabot niya si Emily. Natakot si Emily at magtatago na sana sa likod ni Philip. Nang makita ito ng lalaki, hinawakan niya ang kwelyo ni Philip. Umalis ka sa daan ko. Gayunpaman, hindi makagalaw ang lalaki kay Philip. Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at sinabi sa lalaki, "Hindi ka ba natutong maging sibilisado at magalang noong bata ka pa?" Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Philip ang kamay ng lalaki at pinilipit ng husto. Basag! Arg! Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Muntik kang makatama ng isang tao, ngunit iniisip mo pa rin na ikaw ay nasa tama. Malamig na umungol si Philip. Napansin ng mga tao sa paligid ang kaguluhan at nagkukumpulan. May nakakilala agad sa medyo may edad na lalaki. Hindi ba subordinate siya ni Penn mula sa gitnang palapag ng underground city? Bakit siya nandito? Nang may makakilala sa kanya, may iba na agad na humikayat kay Philip. Bata, mas mabuting umalis ka na kung hindi magkagulo. Pinaikot ni Philip ang braso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang marinig iyon ng lalaki, marahas niyang sinabi, "Anak, kung maglakas loob kang gawin ang anumang bagay sa akin, patay ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking boss, si Penn, ay isang 4-star mecha master." Buti na lang kung walang babanggitin ang iba, pero pagkarinig niya na subordinate siya ni Penn, binitawan ni Philip ang kamay niya at sa halip ay hinawakan niya ang buhok niya. Pagkatapos, sinipa siya ni Philip ng marahas sa mukha. 2 sipa, 3 sipa, sinipa niya hanggang sa hindi na makapagsalita ang medyo may edad na. Pinunasan ni Philip ang kanyang sapatos sa katawan ng lalaki at nakangiting sinabi kay Emily, "Tara na." Sa katunayan, kahit magpigil si Philip, hinding-hindi mapapatawad ng kabilang partido si Philip. Ito ay medyo halata. Hindi niya maaaring patayin si Philip sa kalye, ngunit ang pagbugbog sa kanya hanggang sa siya ay kalahating patay ay okay lang. Tumingin si Emily kay Philip ng walang laman. Hindi niya inaasahan na gagawa ng aksyon si Philip ng ganoon kadesidido at lubusan. Ang lalaking ito mula sa ilang ay tila medyo brutal. Para naman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi lang siya muntik na niyang saktan, kundi gusto rin niyang. Sa pag-iisip nito, namula ang mukha ni Emily, at ang kanyang mga mata ay nagtatampo. Naglakad ang dalawa sa kalsada habang ipinakilala ni Emily ang underground city kay Philip. Kahit na malapit na silang makarating sa bar ni Iris, patuloy pa rin sa pagsasalita si Emily. Ang underground city na ito ay nahahati sa 3 palapag.
Ang itaas na palapag ay kadalasang inookupahan ng mga mecha master, negosyante, at lahat ng makapangyarihang tao sa underground na lungsod. Hindi lang mga mecha masters kundi pati na rin ang mga totoong star talent practitioners. Iyon ay tungkol sa mundong ito. Isang star talent practitioner lang ang tatahakin ang ginintoang landas at magkakaroon ng walang limitasyong hinaharap. Siyempre, gusto rin ni Emily na maging isang star talent practitioner, ngunit alam niyang imposible dahil hindi man lang niya ma-activate ang kanyang star talent. Tumango si Philip. Ang paghahati-hati ng mga klase sa lupain ng kabilang baybayin ay batay sa talento ng bituin. Ang pinakamababa ay isang talento na may isang bituin, na sinundan ng 2 bituin, at umabot ito sa 9 na bituin. Ayon kay Emily, ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa lupain ng kabilang baybayin ay ang Holy Tier Star Talent. Iyan ang mga pinuno ng 9 na pamilya ng hari. Ang 9 na maharlikang pamilyang ito ay namumuno sa isang lugar, at ang bawat lugar ay mas malaki pa kaysa sa orihinal na mundo kung saan nakatira si Philip. Ang bawat lugar ay may hindi mabilang na malalaki at maliliit na bansa, at ang malalaking bansang ito ay bumuo ng mga individual na alyansa o federasyon. Mayroon ding ilang walang hanggang ipinagbabawal na mga lugar at ilang mga lugar na mayaman sa yamang mineral. Kabanata 3165. Sa madaling salita, ang mundong ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Philip. Kung tungkol sa mga powerhouse sa itaas ng banal na tier, walang ideya si Emily. Kung tutuusin, isa lang siyang commoner ng underground city, at lahat ng alam niya, narinig niya kay Iris. Napabuntong hininga si Philip sa loob. Mukhang marami siyang dapat matutunan. Para sa gitnang palapag, ito ay inookupahan ng mga mababang uri ng tao at mecha masters. Si Philip at ang iba ay nasa pinakamababang palapag na ngayon, na puno ng mababang uri ng mga tulad nila. Ang sino mang may mecha ay itinuturing na superior, bagamat ang mga mecha na iyon ay kadalasang luma at nasira. Ang mga may magnetic flying aircraft ay katumbas ng pagkakaroon ng supercar. Sa katunayan, ang lugar na ito ay katulad ng orihinal na mundo. Tumingin si Philip sa paligid at nakakita ng ilang tindahan dito, ngunit kumpara sa Earth, ang lugar na ito ay katumbas ng mga slum. Maya-maya, dumating na ang 2 sa bar ni Iris. Sa oras na ito, ang bar ay puno ng mga tao, at ito ang tanging lugar kung saan ang mga mababang uri ay maaaring maglabas ng kanilang mga damdamin. Sinundan ni Philip si Emily. Mula sa malayo, nakikita niya ang maliwanag na mga ilaw at naririnig ang nakakabinging musika. Habang papasok sina Philip at Emily, biglang huminto ang musika. Hinawakan ni Iris ang mikropono at sinabing, "Everyone, the drinking contest tonight officially begins." Lahat ng inumin ay nasa kalahating presyo. Isang pagsabog ng tagay sa bar ang sumunod sa anunsyo. Halos hindi kumita ng ilang star dollar ang mga tao sa ibabang palapag sa isang araw, at ang tanging kaya nilang bilhin ay ang beer sa bar na ito. Siyempre, natuwa sila sa sinabi ni Iris. Sinabi ni Iris sa lahat, mayroon tayong espesyal na panauhin ngayon, at siya ang iyong kalaban sa paligsahan sa pag-inom ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Philip. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Philip ang kanyang mga intensyon. Siya ay naghihintay para sa kanya. Ngayong ginawa na niya ang anunsyo, wala nang pagpipilian si Philip kahit na gusto niyang tumanggi. Ngumiti si Philip, umakyat sa entablado, at naglakad patungo kay Iris. Pero bago pa man makalakad si Philip, may lumabas na binata at huminto sa harap ni na Philip at Iris. Sandali. Pinalaki niya si Philip at sinabing, "Bago ka uminom kasama si Goddess Iris, kailangan mo muna akong talunin." Kumunat ang noo ni Iris nang makita siya. Young Master Curry, ito ang aking paligsahan sa pag-inom. Si Young Master Curry ay isang kagalang-galang na tao sa ibabang palapag. Ang kanyang pamilya ang namamahala sa underground mecha boxing arena, kaya maganda ang kanyang buhay. Dahil dito, nagkaroon siya ng isang mapagmataas at dominanteng personalidad. Actually, na love at first sight siya kay Iris. Napagtanto ni Philip ang lahat sa isang sulyap at agad na nalaman na sinusubukan niyang maging isang bayani na nagel iligtas sa dalaga sa pagkabalisa. Ayos lang. Hindi pa rin ako pamilyar sa mga patakaran ng paligsahan sa pag-inom na ito, kaya kalabanan ko muna si Young Master Curry. Sinalubong ng palakpakan at tagay ang pahayag ni Philip. Gayunpaman, malamig na tiningnan ni Young Master Curry si Philip. Nais niyang takutin si Philip na umatras, ngunit ang kagandahang loob ni Philip ay umani ng palakpakan mula sa mga manonood, na nagparamdam kay Young Master Curry na ninanakaw ni Philip ang kanyang limelight. Magdala ka ng 18 baso. Agad na napasigaw si Young Master Curry nang makitang ninakawan ang kanyang limelight. Nang marinig iyon, muling naghiyawan ang lahat. Pagkatapos noon, nakita ni Philip ang isang waiter na nagtutulak ng 2 set ng inumin na may tig 18 baso. Ang isang baso ay katumbas ng 2 pinta.
Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at tumingin kay Young Master Curry sa kanyang harapan, ngunit tumawa si Young Master Curry at sinabing, ang tuntunin ng paligsahan sa pag-inom na ito ay hindi ka maaaring tumigil. Kailangan mong uminom ng tuloy-tuloy hanggang sa hindi na makakainom ang isang party. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Philip. Gayunpaman, patuloy nang umiti si Young Master Curry at sinabing, kung natatakot ka, maaari kang umamin ng pagkatalo ngayon. Dapat mong malaman na ang inuming ito ay hindi karaniwan. Bago pa matapos magsalita si Young Master Curry, pinutol siya ni Philip at sinabing, cut the crap and start drink. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Philip ang isang baso. Kabanata 3166. Hindi na nagdalawang isip si Philip bagkos ay kumuha ng baso at nagsimulang uminom. Nang makita ito, dinampot din ni Young Master Curry ang isang baso at sumangot. Ang lakas ni Philip ay umabot sa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Ayon kay Emily, maaaring siya ay isang 8-star talent sa mundong ito, kaya ang ilang inumin ay hindi nagdulot ng banta sa kanya. Saan man sa mundong ito, ang mga talento na may 8 bituin ay isang pag-iral na ang lahat ng mga organisasyon sa iba't ibang bansa ay maglalaban-laban at itinuturing bilang mga natatanging panauhin. Kahit na ang bilis ng pag-inom ni Philip ay hindi maaaring makipagkompetensya sa bilis kung saan ang kanyang kapangyarihan ng mga patakaran ay maaaring masira ang alak. Ang isang paligsahan sa pag-inom ay makikita bilang paghahambing ng mga lakas. Si Young Master Curry ay nasa antas lamang ng isang 3-star ngayon. Siya ay umiinom ng kanyang unang baso ngayon, at lahat ay nagsaya nang magsimula ang laban. Gayunpaman, nang si Young Master Curry ay nasa kanyang pangatlong baso, nalaman niyang bumagal ang bilis ng kanyang pagkasira ng alkohol. Sa kabilang banda, hindi lamang hindi bumagal si Philip, ngunit siya ay naging mas mabilis. Nasa kanyang ika-6 na baso na siya ngayon. Sa bilis na ito, alam ni Young Master Curry na tiyak na matatalo siya. Kung talagang naubos niya ang 18 baso, malamang isang linggo na siyang lasing. Kaagad, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Young Master Curry, at isang punyal ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Napatingin siya kay Philip habang umiinom. Habang hawak ni Philip ang kanyang ika-7 baso, biglang lumipad ang punyal at sinaksak si Philip. Nagulat ang lahat. Walang umaasa na may masasaktan talaga si Young Master Curry dahil sa isang paligsahan sa pag-inom. Mag-ingat ka. Agad na bulalas ni Iris. Kinakabahan ding hinawakan ni Emily ang kanyang damit. Napansin na ni Philip ang mga galaw ni Young Master Curry ngunit hindi man lang huminto sa pag-inom. Nang makita ang punyal na lumilipad patungo sa kanya, ginalaw ni Philip ang kanyang paa at pinabalik ang punyal. Sinaksak nito si Young Master Curry sa kanyang binti. Napasigaw si Young Master Curry at inihagis ang kanyang baso sa lupa. Tinapos ni Philip ang kanyang inumin at sinabing, Young Master Curry, ayon sa mga tuntuning binanggit mo, nanalo ako. Walang binanggit si Philip tungkol sa palihim na pag-atake ni Young Master Curry. Naningkit ang mga mata ni Iris nang tumingin kay Philip. Gayunpaman, napahiya si Young Master Curry at hindi napigil ang magalit. Kasabay ng mga sinabi ni Philip, naramdaman niyang parang sinisiraan siya ni Philip. Hindi pa tapos ang usaping ito. Kung lalaki ka, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Sa pagkakataong ito, hinugot ni Young Master Curry, na nasa sahig, ang punyal sa kanyang binti bago siya tumingin kay Philip at may hinanakit na sinabi. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, ang pangalan ko ay Philip Clark. Kung tumanggi kang tanggapin ito, maaari mo akong hanapin anumang oras. Pagkasabi nun ay hindi na pinansin ni Philip si Young Master Curry. Kabanata 3167. Pagkaalis ni Young Master Curry, lumapit si Iris kay Philip at sinabing, okay, walang hamarang ngayon. Magsimula na tayo. Sinabi ni Philip, oo naman. Gayunpaman, sa pagtataka ni Philip, hindi na inihanda ni Iris ang isa pang 18 baso sa pagkakataong ito. Nagtanggal siya ng 2 pirasong tela sa likod niya, at nakita ng lahat ang 2 malalaking garapon ng alak. Sa 2 malalaking transparent wine vats, ang isa ay tila na puno ng red wine habang ang isa naman ay white wine. Sinabi ni Iris kay Philip, para sa 2 alak na ito, ang isa ay may malakas na afterkick habang ang isa ay may malakas na lasa. Sinabi ni Philip kay Iris, pinapili mo muna ako. Tumango si Iris. Dahil bisita ka, syempre, maaari kang pumili muna. Napangiti si Philip at sinabing, okay lang. Babae muna. Nang marinig iyon, hindi na tumanggi si Iris. Lumapit siya sa red wine at nilagyan ito ng sobrang laking straw. Pinili ni Philip ang isa, ngunit iniunat niya ang kanyang ulo sa vat at nagsimulang uminom mula sa ibabaw ng alak. Ang isa ay dapat kumilos bilang mga lokal. Nadama ni Philip na ang mga tao dito ay medyo walang pasubali. Kung siya ay wishy-washy, maaaring mukhang wala siya sa lugar. Bulalas mula sa karamihan.
Nang marinig ang mga tagay na ito, pareho silang uminom ng alak ng mas mabilis. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw. Bang! Bang! Nabasag ang 2 garapon ng alak. Tumangala si Philip sa pinto at nakita si Leopard na nakatayo doon na may hawak na baril. Nang makita ito, ipinikit ni Philip ang kanyang mga mata kay Leopard sa pintuan. Galit na sigaw ni Iris, "Leopard, how dare you mess around in my place?" Malamig na umungol si Leopard. Kaagad pagkatapos, gumuho ang nakapalibot na mga pader. 4 na mecha ang gumuho sa mga dingding ng bar nang sumugod sila. Napuno ng hiyawan ang bar ng lahat ay tumakbo palabas. Sa pagkakataong ito, tinutukan ni Leopard ng baril si Philip at sinabing, "Anak, hindi ka ba nag-enjoy na bugbugin ako ngayon? Maaari kang kumuha ng 2 mecha sa iyong sarili, tama? Tingnan natin kung makakalaban mo ang 4. Sa sandaling sinabi iyon ni Leopard, lumitaw ang mga baril sa lahat ng 4 na mecha. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mukha ni Iris. Sinabi ni Philip kay Iris, "Kung ang 4 na mecha na ito ay naibenta para sa pera, maaari ba nilang bayaran ang iyong bar?" Halos hindi makareact si Iris pero tumango pa rin siya sa tanong ni Philip. Ang pagkakaroon ng pakikitungo sa ilang mga mechas dati, si Philip ay may karanasan na ngayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nais ni Philip na panatilihing buo ang mga mecha na ito hanggat maaari. Kulang pa rin siya ng star dollars, kaya maaari na rin niyang ibenta ang mga ito. Nang makita ang kawalang interes ni Philip, agad na hinatak ni Leopard ang gatilyo kay Philip. Bang! 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 Matapos ang ilang sunod-sunod na putok ng baril, naiwasan ni Philip ang pag-atake ni Leopard kasama si Iris sa kanyang mga braso. Hindi pa nakakabalik sa katinoan si Iris. Sa sandaling ito, ibinaba ni Philip si Iris, at mabilis siyang lumabas na parang bulk zone ng hangin. Tinutukan ng 4 na mecha si Philip. Mabilis na kumilos si Philip, lumipad, at nabasag ang lahat ng baril ng 4 na mecha. Pagkatapos noon, sinuntok niya ang hatch ng mecha at kinaladkad ang piloto palabas. Sa pamamagitan ng isang marahas na sipa, ang piloto ay nawalan ng kakayahang kumilos. Nang makita ito, sinabi ni Leopard, bugbugin siya hanggang mamatay. Sa kanyang utos, isang machine gun ang nakausli sa dibdib ng natitirang 3 mecha. Kabanata 3168. Ang mga machine gun ay umaalingaw-ngaw sa mabilis na pag-ikot. Lahat ng mga customer ay umalis na sa bar, ngunit nakita ni Philip si Emily na natulala sa lugar. Agad na lumapit si Philip, binuhat si Emily sa gilid, at sinabing, "Hintayin mo ako sa labas." Pagkatapos magsalita, muling sumugod si Philip sa pangalawang mecha. Pareho pa rin itong operasyon gaya ng huli. Binuksan niya ang hatch, kinaladkad palabas ang piloto, at walang awa niyang inihagis sa lupa. Hindi nagtagal, ang 4 na mecha ay ibinaba ni Philip. Lumunok si Leopard habang nakatingin kay Philip at sinabing, "Hey, lahat ay hindi pagkakaunawaan." Kahit mahina ang paliwanag ni Leopard, gusto pa rin niyang magpaliwanag. Gayunpaman, hindi nakinig si Philip at sinabi lang, "Hindi mo naaalala ang pambubugbog ko sa iyo, ha?" Sa sandaling ito, kinilig si Leopard sa tanong ni Philip. Pumalakpak. Agad na lumuhad si Leopard at sinabing, "Bro, mali ako. Patawarin mo ako." Maluha-luha na sabi ni Leopard. Tumayo si Iris kasama si Emily at hindi maiwasang mapangiti sa tanawing ito. Sa hindi inaasahan, ang malupit na ito sa ibabang palapag ay nauwi sa ganito at kailangan niyang humingi ng tawad sa iba sa kanyang mga tuhod. Habang iniisip niya iyon, biglang sinabi ni Philip, "Sa totoo lang, hindi imposibleng palayain kita, pero..." Pagkatapos ng isang pause, tumingin si Philip sa 4 na mecha. Nang makita ito, agad na sinabi ni Leopard, "Kuya, sa iyo na ang 4 na mecha na ito." Nang marinig iyon, ngumiti si Philip ngunit bahagyang umiling. Hindi sapat iyan. Nagulat si Leopard at nagtanong, sapat na ang isang mecha para bayaran ang bar na ito. Bakit hindi sapat? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, "Kung ganoon, mag-iwan ng sapat na star dollars para sa 4 na mecha at maaari kitang palayain." Nang marinig iyon, kinuha ni Leopard ang chip sa kanyang palso nang walang pag-aalinlangan. "Bro, wala akong ganyang star dollar sa akin. Maaari ko bang ibigay muna ang pera para sa 2 mecha?" May hawak si Leopard na parang bank card sa kanyang kamay, ngunit tinitingnan ang komplikadong interface. Sinabi ni Philip kay Iris, "Halika at kolektahin ang mga bituin na dolyar." Nang marinig iyon, saglit na nagulat si Iris bago tumalikod. "Binigyan kita ng star dollars. Pwede ba akong pumunta ngayon?" Tanong ni Leopard. Tumango si Philip at sinabing, "Syempre, kaya mo, pero hindi mo maaalis ang mechas. Madadalo mo lang ang 4 na mecha kapag nagbayad ka para sa 2 pang mecha." Pagkatapos, sinundan ni Philip si Leopard sa labas.
Kapag Kabanata 3169. Humalaklak si Philip at sinabing, "Syempre, kailangan kitang i-walk out. Kung hindi, hindi mo maaalala ang araling ito." Pagkasabi nito, naglakad si Philip sa pintuan at sinipa ng malakas si Leopard sa puwitan. Sa isang iglap, lumipad palabas si Leopard. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Philip at pumasok sa loob. Tumingin si Iris kay Philip nang may pagtataka at sinabing, "Hindi ako makapaniwala na ganoon ka kagaling." Napangiti na lang si Philip sa sinabi ni Iris. "Maaari kayong magbahagi ni Emily ng kalahati ng star dollars para sa dalawang mecha na ito. Kapag dumating siya para kunin ang dalawa pang mecha, maaari mong ilipat ang kalahati ng star dollars kay Emily." Hindi pinansin ni Philip ang mga papuri ni Iris at nagsimulang ayusin ang mga score. Nang marinig iyon ay nagdilim ang mukha ni Iris. Inilibot niya ang kanyang mga mata at naglipat ng ilang star dollars kay Emily. "Ang nangyari ngayon ay dahil sa akin. Kapag bumalik si Leopard, maaari mong kunin ang pera para sa iba pang mecha bilang kabayaran sa iyong pagkawala." Pagkasabi noon ay lumabas si Philip sa sira-sirang bar kasama si Emily. Anyway, nakuha ni Iris ang star dollars para sa isang mecha, kaya hindi ito dapat maging lugi. Habang naglalakad pabalik si Philip kasama si Emily, sinabi niya, "Bukas, makakain na tayo ng mas masarap." Marihing tumango si Emily. Tanong ni Emily, "Philip, wala ka bang communicator?" Napatingin si Philip sa isang gadget sa braso ni Emily, na dapat ay ang tagapagbalita na may kasamang personal na impormasyon, mga channel ng komunikasyon, pati na rin ang mga bank card, at iba pang impormasyon. Umiling si Philip at sinabi kay Emily, "Wala ako. Pwede mo ba akong kunin bukas?" Bahagyang ngumiti si Emily at sinabing, "Bakit maghihintay ng bukas? Matutulungan kitang makakuha ng isa ngayon. Tara na." Kaagad pagkatapos, sinundan ni Philip si Emily sa isang lugar. Ayon kay Emily, maaari silang mag-apply ng communicator dito. Sinundan niya si Emily, at sa mga voice prompt, ibinigay ni Philip ang kanyang impormasyon at mabilis na natapos ang pagpaparehistro ng kanyang communicator. Nang tingnan ni Philip ang data ng kanyang pagkakakilanlan, nakasulat, "Philip Clark, lower class citizen ng underground city." Tila ang lupain ng kabilang baybayin ay may napakalakas na konsepto ng hierarchy. Habang iniisip ito, sinimulan ni Philip na irehistro ang kanyang bank card sa underground na lungsod na ito. Ang tanging bagay na naiiba dito mula sa orihinal na mundo ay ang mga bituin na dolyar ay ginugol dito, habang sa Earth, gumamit sila ng iba't ibang mga pera. Nang matapos na ang lahat, gumasto si Emily ng 10 star dollar sa kanyang card bilang processing fee ni Philip. Sa oras na ito, hinawakan ni Emily ang tagapagbalita ni Philip sa kanyang tagapagbalita. Narinig ni Philip, "Mayroon kang 300,000 star dollar sa iyong account. Paki-check." Sinulyapan ni Philip si Emily at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Ibinaba ni Emily ang kanyang ulo at bumulong, "Ito ang kinita mo kay Leopard, sa iyo ito." Novel drama. Hinaplos ni Philip ang ulo ni Emily, ngunit hindi siya nagsalita at sa halip ay sinimulan niyang kalikot ang tagapagbalita. Nang hindi pinansin ni Emily, inilipat ni Philip ang 150,000 star dollars kay Emily. Natigilan sandali si Emily at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Ngumiti si Philip kay Emily at sinabing, "Ito ang rente ko. Umaasa din ako sa iyo para sa aking mga pagkain sa hinaharap. Hindi ka naman tatanggi na isama ako, di ba?" Matapos kulitin si Emily ay masayang tumawa si Philip. Nahihiyang sabi naman ni Emily, "Tatanggapin ko yung 150,000 star dollars. Magluluto ako ng masarap para sa iyo bukas." Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog mula sa kanilang tabi, "Nakakamangha, 150,000 star dollars sa isang shot. Paano kung hayaan mo kaming gumastos ng pera para sa iyo?" Kabanata 3170. Nang marinig ito, agad na hinailan ni Philip si Emily sa likuran niya. Agad-agad, lumitaw ang ilang makulimlim na lalaki sa harap ni na Philip at Emily. Habang ang mga taong ito ay malamig na umuungol, pinalibutan nila sina Philip at Emily. Nang makita ang eksenang ito, malamig na sumangot si Emily at sinabing, "Ano ang gusto mo? Let me tell you, we belong to Iris." Nang marinig ito, nagtawanan ang mga taong ito, "So ano?" Na-demolish na ang bar ni Iris. Lumapit ang isa pang lalaki at hinawakan ang mukha ni Emily. Kahit na ang kanyang bar ay hindi na-demolish, hindi siya magwawakas pagkatapos masaktan si Young Master Curry. Hinawakan ni Philip ang kamay ng lalaki. "Mga tao ba kayo ni Young Master Curry?" Nagtawanan ang mga taong iyon at sinabing, "Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ngayon. Dahil ginulo mo si Young Master Curry, dapat inaasahan mo ito ngayon." May gustong sabihin si Emily, pero pinigilan siya ni Philip. Sa sitwasyong ito, walang saysay na pag-usapan ang dahilan. Ang taong may mas malaking kamao ang nagtakda ng mga patakaran.
Alam ito ni Philip noong siya ay nasa lupang ninuno. Ang lugar na ito ay katulad ng lupaing ninuno ngunit hindi kasing gulo. Dahil mga subordinate kayo niyang Master Curry, ang bagay na ito ay madaling harapin. Agad namang napangiti si Philip sa mga taong nakapaligid sa kanya. Noon pa man ay hinahamak ni Philip ang isang tulad niyang Master Curry na naglalaro pa nga ng dirty trick sa isang paligsahan sa pag-inom, ngunit hindi siya kumilos dahil sa kapakanan ni Iris. Ngayon, gayon pa man, si Young Master Curry ang nagpadala ng mga tao pagkatapos ni Philip kaya wala nang ibang masabi. Siyempre, madali itong harapin. Hanggat sinusundan mo kami sa bar ni Iris at hayaan mo kaming bugbugin ka, matatapos na ang usaping ito. Ngunit kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong star dollars ngayon. Habang nag-uusap sila, naglakad sila papunta kay Philip, at nawala rin ang ngiti sa mukha ni Philip. Sa isang dagandong, sinisingil ni Philip ang mga ito. Bang! Isang malakas na kalabog. Nabangga ng kamao ni Philip ang pinuno. Bahagyang sinabi ni Philip, "Not bad, hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas." Nang marinig iyon, tumawa ang lalaki. "Huwag mo akong ikumpara sa mga tanga na nakikigulo lang sa malalaking laruan na iyon, hindi ako sila. Ako ay isang taong makakasira ng isang mecha." Malamig na sumangot ang lalaki at muling sinugod si Philip. Ngumisi si Philip at sinabing, "Nagkataon lang. Ako din." Kaagad pagkatapos, isang pulang ilaw ang nagmula sa braso ni Philip, at isang nakakapasong apoy ang sumugod mula sa kamao ni Philip sa isang iglap. This time, natigilan ang lahat. Isang elemental practitioner ng fire attribute. Hindi pwede. Bakit may elemental practitioner sa ibabang palapag? Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Philip ng maraming oras upang magulat. Ibinaba niya ang mga taong ito sa ilang pagliko lang ng katawan. Nalaglag ang panga ni Emily sa gulat. Kung si Philip ay talagang isang elemental practitioner, siya ay maituturing na isang henyo kahit na siya ay pumunta sa lungsod sa itaas na lupa. Kabanata 3171. Sa sandaling ito, lumabas si Leopard mula sa isang tabi. Nang makita niya si Philip, natigilan siya saglit bago nagtanong, "Boss, ginawa mo ba ito?" Pinandilatan siya ni Philip at ngumuso na sinabi, "Hindi mo ba ito nakitang malinaw ngayon lang?" Nang marinig iyon, napakamot ng ulo si Leopard sa kahihiyan. Napagtanto niya ngayon lang siya natuklasan ni Philip. "Nandito ka ba para maghiganti, o gusto mong bumawi sa mga star dollar na utang mo sa akin?" Sa hitsura ni Leopard, agad na nagtanong si Philip. Mabilis na ikinaway ni Leopard ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, boss, mali ang pagkakaintindi mo. Nandito ako para maging apprentice mo." Apprentice. Kumunat ang noo ni Philip. Si Emily naman ay mukhang hindi makapaniwala sa gilid. Simula nang tumira siya sa ibabang palapag ng underground city na ito, ngayon lang niya nakita si Leopard na laganap at nangingibabaw. Kailanman ay hindi siya naging mapagpakumbaba. Sinulyapan siya ni Philip ng mahinahon at sinabing, "Hindi ka karapat-dapat na maging apprentice ko." Natigilan si Emily nang marinig ang sinabi ni Philip. Natatakot siya na baka magalit si Leopard sa bastos na pananalita ni Philip. Gayunpaman, natakot lamang siya dahil tinakot siya ni Leopard sa buong taon. Sa kanyang pagtataka, sa halip na magalit, sinabi ni Leopard na papuri, "Oo, guro, tama ka. Bigyan mo lang ako ng ilang pointer." Hindi pinansin ni Philip si Leopard at bumalik kasama si Emily. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Emily ay sinusundan pa rin sila ni Leopard, ngunit tila natatakot siya kay Philip, kaya sinundan niya ito mula sa malayo nang hindi man lang nangangahas na lumapit. Tumingin si Philip sa sirang sahig ng bahay at sinabi kay Leopard sa likuran niya, "Ikaw, halika rito." Agad na tumakbo si Leopard kay Philip. Sinabi ni Philip, "Ayusin mo ang sahig dito at mawala ka." Nang matanggap ang order na ito, tila napakasaya ni Leopard at agad na bumili ng mga floorboard. Pagkaalis niya ay napailing na lang si Philip. Si Philip ay nagkaroon ng bagong pag-unawa sa mundong ito sa ilalim ng lupa ngayon. Ayon sa kanilang paglalarawan, ang mga makapangyarihang practitioner sa mundong ito ay dapat nasa itaas na lugar. Ang mga mas mababang palapag ng underground city ay halos umaasa sa mga mecha. Para naman sa mga nasasakupan ni Young Master Curry, sila ay dapat ituring na mga nangungunang eksperto sa ibabang palapag na ito. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob silang sabihin na maaari nilang punitin ang isang mecha. Habang iniisip niya ito, bumalik si Leopard at ang iba pa na may dalang mga floorboard. Nang makita si Leopard at ang kanyang mga tauhan na sinimulang ayusin ang sahig dito, naisip ni Philip sa loob, bakit hindi ko panatilihin ang Leopard sa tabi ko? Pagkatapos ng lahat, dapat ay pamilyar siya sa iba't ibang puwersa sa mundong ito sa ilalim ng lupa. Habang nag-iisip, pumasok si Emily sa silid sa likod upang ipaliwanag ang mga bagay sa kanyang lolo. Kung hindi, matatakot ang matanda kapag nakita niya ang ganoong eksena. Inaayos ni Leopard ang sahig sa kanyang tahanan.
Malamang na matatakot ang sinumang ordinaryong tao sa ibabang palapag ng underground city. Hindi nagtagal, natapos na ni Leopard ang pag-aayos ng sahig. Tumayo siya at nakangiting sinabi kay Philip, "Boss, okay lang ba ito?" Tumango lang si Philip. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Halos hindi ka pumasa sa pagsusulit." Nang marinig iyon, mabilis na nagtanong si Leopard, "Boss, huwag mag-atubiling gabayan kami sa tuwing maginhawa para sa iyo." Sinabi ni Philip kay Leopard at sa iba pa, "Bumalik ka sa boxing arena at hintayin mo ako. Pupunta ako dyan bukas." Kabanata 3172. Mabilis na umalis si Leopard at ang iba pa na may pasasalamat. Tumuntong si Philip sa bagong palapag bago siya naglinis at natulog sa kama na inihanda ni Emily para sa kanya. Sa katunayan, hindi ito isang kama at isang sofa lamang, ngunit ang espasyo dito ay napakaliit para sa anumang bagay. Kaya lang niyang tiisin ito pansamantala. Naglinis na rin si Emily at natulog. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkahiga ni Philip, may narinig siyang tunog mula sa pinto. Isang kaluskos na parang may gustong pumasok. Pilit na ngumiti si Philip. "No way!" Napakahirap na ni Emily, pero naaakit pa rin ang mga magnanakaw sa bahay niya. Akmang tatayo na si Philip ay bigla niyang nakita na si Iris pala ang nasa pintuan. Kumunat ang noo niya. Bakit ang babaeng ito ay nagpapalusot sa kalagitnaan ng gabi? Gayunpaman, tila pamilyar na pamilyar si Iris sa tahanan ni Emily. Nagpasya si Philip na manatili, nais na makita kung ano ang ginagawa ni Iris. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Iris at humiga sa sofa. Hindi niya napansin si Philip sa sofa. Sa wakas ay napagtanto ni Iris na may mali nang humiga siya sa ibabaw ni Philip. Pinalitan ba ni Emily ang sirang sofa? Habang nagtataka si Iris, nagsalita si Philip, "Pwede ka bang bumangon?" Nang marinig iyon ay napatalon si Iris. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang sigaw na ito ay agad na gumising kay Emily at sa kanyang lolo. Nang buksan ni Emily ang mga ilaw, napagtanto niyang nakahiga si Philip sa sofa, habang si Iris ay nakatayo sa tabi niya, nakaturo kay Philip. "Kung nakahiga ka dyan, bakit wala kang sinabi?" Galit na sabi ni Iris kay Philip. Si Philip ay naguguluhan din. Hindi niya inaasahan na dadating si Iris sa bahay ni Emily para maupo lang sa sofa. Sabi ni Philip, "Maging makatwiran tayo. Nakahiga ako sa sofa at natutulog nang pumasok ka na parang magnanakaw." Nang marinig iyon ay mas nagalit si Iris. "Mukha ba akong magnanakaw? Kung hindi mo gagawing malinaw ang mga bagay, walang makakatulog ngayong gabi." Gayunpaman, tumingin si Philip kay Iris, humikab, at tumalikod kay Iris. Hindi na lang niya pinansin si Iris na parang isang galit na maliit na leon sa mga sandaling ito. Napatulala sandali si Iris. Hinailan ni Emily si Iris sa mga oras na ito at sinabing, "Tama na, Iris. Pumunta ka sa kwarto ko." Habang nagsasalita, hinailan ni Emily si Iris papasok sa kwarto niya. Natawa din ang lolo ni Emily sa pagkakataong ito. Ang sarap maging bata. Pagkasabi nun ay tumalikod na din siya at bumalik sa kwarto niya. Nang gabing iyon, tumira si Philip at maraming iniisip. Pagdating niya sa mundong ito, marami siyang nasangkot sa mga bagay na walang dahilan. Hindi pa rin siya pamilyar sa lupain ng kabilang baybayin ngayon, kaya kailangan niyang magmadali. Sina Emily, Leopard, at Iris ay mga taong magagamit niya. Hindi pa sila eksaktong magkaibigan. Pagkatapos ng lahat, sa kakaibang mundong ito, malamang na ipagkanulo siya ng mga kaibigan. Iniisip niya kung okay lang ba ang mga taong iyon sa kabilang mundo. Nang maghanda si Emily ng almusal kinaumagahan, bumangon si Philip at inayos ang sarili. Dahil mas marami na siyang star dollars ngayon, bumili si Emily ng almusal ngayon, at sobrang bongga. Siyempre, bonggang-bongga naman sa tingin ni Emily. Bumangon na rin si Iris, pero nang makita niya si Philip ay mukhang galit pa rin siya. "Sa bahay ka ng iba, pero hindi ka marunong gumising ng maaga para maghanda ng almusal. Sa tingin mo ba ito ang tahanan mo?" Habang kumakain, sinabi ni Philip kay Iris, "Tama, at may mga taong may pisngi pa para sabihin iyon." Napakawalan Gia. Sa ngayon, tuluyan nang sumuko si Emily sa pagsisikap na kumbansihin silang dalawa. Kabanata 3173. Hindi lang maisip ni Emily kung paano sila nagkaroon ng lakas na makipagtalo sa isa't isa ng madaling araw. Gayunpaman, ngumiti lang ang lolo ni Emily at tumingin sa kanilang dalawa na tila nag-e-enjoy sa atmosphere. "Lolo, bakit parang natutuwa ka sa panunood sa kanilang dalawa na nagtatalo?" Nang marinig ang tanong ni Emily, ngumiti lang si Lolo at sinabing, "Silly girl, malalaman mo paglaki mo. Yan ang amoy ng pag-ibig sa hangin." Habang nagsasalita ay nakapikit si Lolo at sumengot. Sabi niya, "Well, mabango talaga." Habang sinasabi niya ito, hindi niya napigilan ang kanyang boses.
Dahil dito ay nagkatinginan sina Philip at Iris at tumahimik. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Napakalambot ng katok sa pinto. Tumayo si Emily at binuksan ang pinto. Nang makita si Leopard sa pintuan, biglang nagbago ang mukha ni Iris. Inilabas niya ang kanyang baril. Leopard, hindi ka pa ba tapos? Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang kamay ni Philip at hinawakan ang baril ni Iris. Tigilan mo na si Bossing. Nandito siya para sa akin. Nang marinig iyon, masiglang tumango si Leopard. Oo, nandito kami para hanapin si Boss Philip. Ibinalik ni Philip ang baril kay Iris at sinabing, huwag ka na lang maglabas ng baril sa susunod. Hindi ko magagarantiya na mahuli mo pa ang baril na buhay muli. Pagkasabi nun, lumabas si Philip kasama ang nakangiting Leopard. Ang destinasyon ay ang boxing arena ng Leopard. Sa daan, nalaman ni Philip ang tungkol sa reputasyon ni Leopard sa ibabang palapag. Karamihan sa mga taong nakakita ng Leopard ay umiwas sa kanya mula sa malayo. Tila natakot silang tumakbo sa Leopard. Gayunpaman, nang makita nila si Philip sa likod ni Leopard at ang iba pa, mas nagulat sila. Iyon ay dahil alam ng lahat na ang Leopard ay medyo sikat sa ibabang palapag. Nang makita si Philip sa likod niya ngayon, gustong malaman ng lahat kung sino ang binatang ito. Bakit mukhang sunod-sonya rin si Leopard sa kanya? Gayunpaman, bago sila makarating sa underground mecha boxing arena, may biglang hamarang sa kanilang daan. Ito ay isang lalaki na mukhang napakabata, ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay walang duda na isang elemental practitioner. Maging si Leopard ay mukhang nangangamba nang makita ang binatang ito. Keegan Weldon, bakit ka humaharang sa amin? Malamig na sumangot ang binata at sinabing, karapat-dapat ka bang hadlangan ko? Hinahanap ko siya. Tumingin si Keegan kay Philip sa likod ni Leopard at malamig na sinabi. Kabanata 3174. Dahil nandito ang taong ito para sa kanya, humakbang si Philip at sinabing, nandito ka ba para sa akin? Tumango si Keegan at sinabing, ang mga walang kwentang kaibigan ko ay natalo sa ilalim ng iyong mga kamay kahapon, tama ba? Mga walang kwentang kaibigan. Saglit na nag-isip si Philip at inalala ang ilang taong nakipag-away sa kanya kahapon. Tinanong niya na may singkit na mga mata, narito ka ba para ipaghiganti sila? Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Keegan at sinabing, hindi ko nasasabihin iyon, ngunit gusto kong maranasan sa aking sarili kung gaano kalakas itong fire elemental practitioner. Bagamat sinabi niyang wala siya rito para sa paghihiganti, mukhang baliw ang mukha ng lalaking ito. Obviously, nandito siya para guluhin si Philip. Sa oras na ito, si Keegan ay nanginginig sa buong katawan, at 5 sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Napabulala si Leopard, isang 5-star talent practitioner. Tiningnan ni Philip ang 5 sinag ng liwanag at nagtanong, 5 bituin. Malakas ba yon? Tumango si Leopard at sinabing, ang 5-star Mecha Masters na pinag-usapan natin kanina ay talagang tumutukoy sa mga umaasa sa mechas para makakuha at madagdagan ang kanilang lakas, ngunit isa itong tunay na 5-star talent practitioner. Malamig na sumangot si Keegan at sinabing, huli na para malaman mo ngayon. Habang nagsasalita siya, lumabas si Keegan ng may napakalakas na kapangyarihan at sinugod si Philip. Nang makita ito, lumabas din si Philip, ngunit dinala siya ng kanyang hakbang sa harap mismo ng 5-star talent practitioner na ito. Kaagad pagkatapos, isang pagsabog ng pulang ilaw ang sumabog mula sa katawan ni Philip. Iyon ang Flame of Fire attribute. Nang makita ang eksenang ito, agad na sinuntok ni Keegan si Philip. Hindi umiwas si Philip. Natanggap niya ang suntok ng kabilang partido ngunit sabay na naglabas ng suntok. Ang resulta ay maliwanag. Si Philip ay nanatili sa lugar, ngunit si Keegan ay pinalipad. Hindi lang iyon kundi ang buong katawan niya ay nasunog sa apoy ni Philip. Walang kahit isang bahagi sa kanyang katawan ang hindi nasaktan. Natigilan si Leopard at ang iba pa sa tanawing ito. Ang 5-star talent practitioner na ito ay natalo ni Philip sa isang suntok. Binawi ni Philip ang kanyang kapangyarihan at pamulong, napakalakas ba ng isang 5-star talent practitioner. Pagkasabi nun ay umalis na si Philip. Mabilis na sumunod si Leopard at ang iba pa. Sa oras na ito, nagpasalamat si Leopard sa kanyang mga maswerteng bituin. Mabuti na lang at hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Philip bagkus ay binaliktad niya ang takbo. Kung hindi, sa kakayahan lamang ni Philip, magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam para patayin ang Leopard. Gayunpaman, habang lumalampas si Philip kay Keegan, narinig niyang bumubulong si Keegan, hindi ito patas. Kung ako ay isang 5-star water elemental talent practitioner, tiyak na hindi ako matatalo. Sinulyapan siya ni Philip bago siya umalis. Sa puntong ito, mayroon na siyang pagtatantya. Ang kanyang lakas sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay dapat na halos katumbas ng isang 8 bituin na talento sa lupain ng kabilang baybayin.
Pagkarating sa underground boxing arena ng Leopard, natural na pinuri ni Leopard si Philip. Sa prosesong ito, natutunan din ni Philip ang tungkol sa mundong ito. Kabanata 3175. Maaaring sanayin ng isang star talent practitioner ang mga elemento ng langit at lupa at gamitin ang mga ito para pahusayin ang kanilang lakas, opensa, at depensa. Kapareho ito ng mga katangian sa orihinal na mundo. Kung mas malakas ang elemental na antas ng star talent practitioner, mas malakas ang kanilang kakayahan. Maaari silang pumasok sa isang mas mataas at mas malakas na antas. Napakamot ng ulo si Leopard at sinabing, "Boss, may pag-uusapan ako sa iyo." Sa isang sulyap kay Leopard, sinabi ni Philip, "Basta sabihin mo ang iyong isip. Huwag kang magdili-dali." Sa sinabi nito, nag-aalalang tumingin si Leopard kay Philip. "Boss, ang taong nanggulo sa iyo ngayon ay isang eksperto mula sa Lower Eastern District. Ang kanyang pangalan ay Keegan Weldon. Siya ay kabilang sa pamilyang Rain na naghari sa Lower Eastern District sa mahabang panahon. Kasabwat din niya si Young Master Curry." Sinulyapan ni Philip ang Leopard na nasa harapan niya. "Ano ang gusto mong sabihin?" Sinabi ni Leopard kay Philip, "Boss, natalo mo siya ngayon ngunit hindi mo siya pinatay. Siguradong babalik siya at guguluhin ka." "Natatakot ako." Malamig na sabi ni Philip, "Pwede naman siyang guluhin kung gusto niya. Kung gusto nating maging hari sa lugar na ito, kailangan nating makita kung sino ang mas malakas. Kapag tayo ay hamina, kamatayan lamang ang naghihintay." Nang marinig iyon, sinabi ni Leopard, "Boss, maaari mo ba kaming bigyan ng ilang mga payo ngayon?" Ngumiti si Philip at sinabing, "Huwag kang maiinip. Kailangan kong makita ang iyong lakas bago ako magpasya sa iyong direksyon sa hinaharap." Gayunpaman, naging malungkot si Leopard nang marinig iyon. "Boss, para sabihin sa iyo ang totoo, lahat tayo ay dumaan na sa pagsubok, ngunit walang sinuman sa atin ang may potensyal na maging eksperto." Nang marinig iyon, hinailan ni Philip si Leopard sa kanyang tagiliran. Sa isang bahagyang pagpindot lamang ng kanyang mga daliri gamit ang kanyang kapangyarihan ng insight, nakita ni Philip ang isang bakas ng katangian ng apoy sa Leopard. Bagamat mahina, naruroon ito. "Saan ka nagpa-test?" tanong ni Philip. Sabi ni Leopard, "Syempre yung test tower sa lower floor. Iyan ang pinaka-opisyal na pagsubok sa buong underground city." Test tower. Kumunat ang noo ni Philip dahil doon. Kung hindi tumpak na matukoy ng test tower na ito ang mga katangian at potensyal ng isang individual, marahil ay may mali sa lugar na ito. Posible rin na may sinasadya. Habang iniisip niya ito, biglang may plano si Philip. Ito ay isang magandang plano upang gumawa ng isang kapalaran sa bagong mundo. Anyway, pumunta siya sa bagong mundong ito para humanap ng paraan para pigilan ang sibilisasyon sa kabilang baybayin na sirain ang sibilisasyong ninuno, at ang makabagong teknolohiyang ito ay dapat umiral lamang sa pinakamataas na palapag. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng star dollars ang pangunahing prioridad para kay Philip ngayon. Nang makitang lumalayo si Philip, nagtanong si Leopard, "Boss, ano ang problema mo?" Sinabi ni Philip kay Leopard, "Dalhin mo ako sa tore ng pagsubok ngayon. Gusto kong makita kung may mali sa lugar na iyon." Nang marinig ang sinabi ni Philip, kasama ang paraan ng pagsisiyasat sa kanya ni Philip, agad na natuwa si Leopard. Posible bang maging isang star talent practitioner din siya? Kung ganoon nga, kailangan talaga niyang magpasalamat sa mga maswerteng bituin niya. Tuwang-tuwang dinala ni Leopard si Philip sa test tower. Isang mataong grupo ng mga tao ang naglalakad patungo sa test tower, na nagdulot ng labis na sorpresa sa daan. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Nang makita niya ang test tower, itinuro ni Philip ang direksyong iyon at nagtanong, "Iyan ba ang sinasabi mo?" Tumango si Leopard at tumingin sa test tower. "Oo, boss. Iyon ang isa." Mabilis silang naglakad papunta sa harap ng test tower, at isang matandang lalaki sa tabi ng test tower ang nagsabi sa kanila, "Ano ang ginagawa ninyo? Nasa loob ka na ngayon ng mga hangganan ng pagsubok na tore." Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.